Hello, good morning guys. Kasabong Luzon Bis. Pinadaw sa aking mga followers, sa aking mga viewers dito sa ating channel, sa aking YouTube Kalyaw Kasabong TV. Maraming salamat sa inyo mga lahat, lalo na sa aking mga subscriber na nagsubaybay palagi sa mga i-upload kong mga content dito sa aking YouTube Kalyaw Kasabong TV. Ito kasabong ipakilala ko sa inyo. Nandito ako sa isa kaparte ng event. Siya yung di all dati na content ko nga high action black process na ang white good share kasi puti ang kapatid nito na i-content ko na siya. Maidagdag ko lang ang topic natin yan, maidagdag ko lang tungkol sa sinasabi ko nga bakit ang kilalang sabungero politik mga natalo sa isa ka magliit magsabong backyard birders, sabihin lang nakatsamba. Isa rin yan nga dahilan nila kasi na medyo hindi nila tanggap talaga sa totoo lang, di lang masabi nga ang manok nila pinalo lang sa pipitsigin maliit na sabong hindi kilang dahil sila kilang kilala. Yan ang totoo niyan. Pero dito sa Indonesian sabong iba ang tinatawag o tsamba, pinaliwanag sa yan. Pero karamihan talaga yan kapag ang mga maliit magsasabong mga backyard birders kung na bangga mo ang mga bigating magsasabong, sasabihin lang talaga nakatsamba lang. Pero kung talagang swerte natin ang araw na yon, kahit anong mangyari yun, matalo natin talaga sila. Yan ang to. Hindi naman pwede nga po kilala sila, hindi natin pwedeng talunin. Tulad ng ginagawa ko mismo, ako isa lang sa backyard birders. So ako pagkabating backyard birders ko, marami lang talaga pag manok hanggang kabila to, gusto ko. At saka ang mga manok ko talagang mga pinagalingan nito, mga quality din ang mga manok ko. Kahit pangitingnan ang mga manok ko, pero mga quality talaga, linyada din, mga ang pinagkukunan ko talaga yung mga galing talaga sa linyadang nagpanalo kumasali talaga ng mga derivative. Kasi hindi ko kumukuha ng mga linyada sa manok kung saan lang, mga kwento lang na quality important. Hindi ako nagpaniwala niyan dahil tumatanda na ako sa industriya dito sa larangan sa manok, sa pag-alaga, sa laban-laban. Hindi na ko pwede nga magpaniwala dyan sa mga kwento. Pinagdaanan ko na yung mga kwento, natural lang yan sa isang tao. Mayroon talagang mahilig magkwentong gano'n na ang manok nga niya walang kapalo-palo, linyada, puro panalo. Yan, totoo yun. Pero ako, pinagdaanan ko na yan, ako mismo na nagsabi sa inyo dati ko sa mga unang content ko na kahit ano kagaling ang manok ko, kahit ano kadugong importe, natatalo pa rin ako. Kasi hindi naman pwede nga ako ang laging nanalo, hindi rin pwede ako matatalo. Ang purpose ko lang dito sa pag-breed ko ay nagpalahi ako ng pang personal kong panglaban mismo, kasi lamang sa panalo kaysa talo kung sarili kong palahi. Tapos ako ang nagkondisyon, naghanda bago ilalaban. Yan totoo. May talo nga pero lamang sa panalo. Kapag akong maghanda, akong nag-breed, ako nagparis-paris sa linyada sa manok na gugustuhin kong palabasin ko, yan gagawin kong mga panglaban. Yan totoo. Kaya mga baguhan tayo, lalo na tayong mga backyard birders, tayong mga maliit magsabong, huwag kayong magpaniwala ng sinabi, sabihin lang kayo nakatsamba lang. Yung time na yun, nalabanan ng araw na yun, talagang kayo ang manalo, sila ang tatalo. Kahit ano ka-important ang manok nila, aminin na lang dapat nila nga talo talaga sila, hindi tsamba. Kung ang manok nila na tsambahan sa manok nyo, ito paliwanag ko ulit sa inyo, kung sinabi ko sa inyo isang paluan lang na tsambahan, hindi nakaganting palo talaga, hindi nakakakita o galing, yan ang natsambahan lang manok nila. Pero yung maglabanan ng basahan, palitan ng palo, nakapakitang kagalingan ang manok nila, tapos tinalo mo sila, sabihin pa lang nilang tsamba na, doon na sila nagkakamali. Ako prangka lang talaga, sarili kong opinion na lang, kasi naranasan ko ang labanan sa manok. Ang manok ko rin inapak-apakan na pero nananalo pa rin. May manok din ako nga ang kalaban din, inapak-apakan na niya sa postura sa labanan, panalo na ako pero natatalo pa ba mahalo sa ako. Pinagdaanan ko na lahat yan, tabla o panalo, alam ko na kung paano natalo ang manok ko, paano tumabla, kabisado, tanggap ko na yan. Kahit ano kagaling ang manok ko, kung natatalo sa isa ka manok na ipitsugin lang, hindi ako nagsabing na tsambahan lang ang manok ko, kasi kasama yan
sa larangan, sa industria, sa sabong, sa laro sa manok, sa sugal na matatalo talaga tayo. Kasi maidagdag ko sa inyo, kahit ano ka-imported, kahit ano sa ang bansa galing ang linyada sa ating minamanok, kumo sabong may tari ang kalaban, matatalo pa rin tayo. Pero naka-advantage lang yan kung marunong tayong mag-alaga, marunong tayong mag-breed, magpili ng mga ayos na linyada na dugong nagpanalo. Pag paris-parisin natin yan, malapit-lapit tayo sa panalo. Sa totoo lang, lamang sa panalo pag ilalaban natin ang resulta sa magiging mga anak niya. May talo man yan, pero lamang sa panalo. Hindi ko nagsasabi talaga na puro panalo, hindi mangyayari yun. May talo talaga. Pero kung minsan-minsan, ayon din ko ng iba, mayroon talagang magkapatid, halimbawa 3 o 4 na lulusot lahat yan, sila manalo. Pagkasunod laban, may natalo naman, tapos may nakadalawag panalo, may nakatatlo, mayroong mangyari yan. Pero hindi mangyari lahat yan na yung inahin na yan mag-produce bawat anak niya walang natalo diretso. Mayroong natatalo talaga, ilan-ilan lang paglinyadang nanalo. Yan ang maliwanag yan, kasi dito sa sabong hindi pagwapuhay ito, pagalingay ito sa pagkondisyon, pag-alaga at saka pag-process sa linyada na lamang sa panalo kaysa talo. Nasa linyada sa dugo sa manok yan. Kasi ang manok ngayon process na, di talaga maiwasan yan. Kahit pangit na tingnan ang manok, kung magaling mo ba itong palo, malapit-lapit sa panalo yan. Pero may talo pa rin yan kahit ano kagaling. Tulad ng minamanok ko na entry ko, pinakamagaling sa lahat yun na gi-entry ko, pero siya ang hindi pinalad, siya ang nagpatalo. Pero ang mga kasamahan nananalo lahat na, samantala og ispar ko yun, siya ang pinakamagaling talaga sa lahat na ni-entry ko ng araw na yun, pero siya pa ang natatalo. Di ba? Di natin masasabi ang ano, kasi ano kagaling, may talo pa rin yan. Kahit 2 tuka ang kalaban, talo pa rin ako, dahil tumukag 2 beses ang kalaban sa akin, hindi na gumaganti, talo pa rin. Pero hindi ko nasabi niya na natsambahan lang ang manok ko. Yan lang, sana mayroon kayong matutulang mga baguhan pa lang na dito sa pag-alaga ng manok, kailangan huwag tayong huwag tayong mapanghinaan ng loob. Huwag kayong magpaniwala sa naging kalaban nyo o narinig nyo na nakatsamba lang ang manok nyo. Kasi pag magpaniwala kayo na nakatsamba lang pala ang manok ko, ibig sabihin hindi pala mananalo ang manok ko. Nasa inyo na yan. Kung alagaan yung mabuti ang manok nyo, i-condition, ulitin ko sa inyo, ihanda nyo, i-schedule nyo kung kailan ang laban niya. Ngayon kung handa na siya, sa tingin yung kondisyon ang manok mo, ulitin ko sa inyo, kahit magtagpo kayo sa sabugan cockpit nung unang nagkakalaban mo na sinasabihan ka na kasyamba lang ang manok mo, labanan mo uli, sigurado ako matatalo mo siyan uli kapag araw mo pa rin yun na ikaw pa rin ang ibigay sa panalo. Yan lang, thank you sa panonood.